Lourdes, Pransya, 1858. Umagang malamig. Ang hangin ay may halong alikabok at usok mula sa mga lumangkalan ng mga dukha. Sa isang silid na dating kulungan, ngayon ay tahanan ng pamilyang Soberus, isang batang babae ang dahan-dahang bumangon mula sa manipis na sapin ng dayami. Bernadette, gising na. Kailangan nating maghanap ng panggatong bago lumakas ang hangin, bulong ng kanyang ina, si Louise, habang nilalagay ang basang panyong ginamit sa kanyang noo sa gabi. Sumagot si Bernadette sa pamamagitan ng ubo, tuyot, mahaba, at halos walang lakas. Opo, inay. Si Bernadette Soberus. 14 na taong gulang. May hika, halos di nakakatulog sa gabi. Payat, maputla, ngunit may matang laging puno ng tanong at tiwala. Ang tahanan nila ay isang silid na may basag na bintana, sahig na laging basa, at kisam ng inaagyo ng oras. Dating kulungan. Ngayon ay tirahan ng 8 katao. Pero sa kabila ng kahirapan, si Bernadette ay bihirang umangal. Tahimik siyang sumusunod. Walang reklamo. Palaging may hawak na rosaryo sa bulsa. Hoy, Bernadette, sigaw ni Jean Marie, kapatid niyang bunso, habang nagtatalon sa may pintuan. Mauna ka na, baka maubusan na tayo ng tuyong kahoy. Ngumiti si Bernadette. Hindi ito madalas mangyari. Pero kahit sa gitna ng hirap, may bahid ng ligaya ang kanyang simpleng ngiti. Kinuha niya ang kanyang basket at nagsimulang lumakad papunta sa gubat kasama ang 2 kapatid. Habang naglalakad sila, dumaan sila sa mga tindahan ng tinapay at bulungan ng mga tao. Ayan na naman yung anak ng pulubing si Franois. Ni hindi marunong magbasa, ani ng isang matandang babae. Masama ang ugali ng ina niyan. Laging namamalimos, dagdag pa ng isa. Hindi sumagot si Bernadette. Sanay na siya sa mga bulungan. Sanay na siyang maging hindi pansin o kaya'y pinandidirihan. Pero sa puso niya, alam niyang hindi siya invisible sa Diyos. Gabi-gabi, sa ilalim ng manipis na kumot, bulong niya sa dilim. Panginoon, bakit ako? Bakit kami? Wala po ba kaming halaga? At kung pakikinggan mong mabuti ang kanyang hininga, parang may kasamang panalangin sa bawat paghinga, bawat pag-ubo, bawat patak ng luha sa unan. Isang araw, habang nakaupo sila sa gilid ng ilog, nilapitan siya ni Toinette, kanyang kapatid na babae. Bernadette, bakit lagi ka nalang tahimik? Hindi ko alam. Basta may pakiramdam ako na may darating. Hindi ko lang alam kung ano. Hindi ka kaya nilalagnat ulit. Ngunit hindi lagnat ang dahilan. Hindi rin ito pagod o gutom. Ito'y isang malalim na pakiramdam, parang may tumatawag sa kanya, mula sa lugar na hindi niya maintindihan. Isang boses, mahina ngunit malinaw, na nagsasabing, maghintay ka ni. Kinabukasan, habang naglalakad silang magkakapatid papunta sa kabubatan, para mangalap ng kahoy, napadpad sila malapit sa groto ng Masabiel, isang abandonadong bahagi sa tabi ng ilog. Ayoko dyan, malamig at may mga ahas, bulong ni Jean Marie. Ako na lang ang pupunta, sabi ni Bernadette, at naglakad siya mag-isa papunta sa kuweba. Sa bawat hakbang, tila lumalalim ang kanyang paghinga. Parang may humihila sa kanya, hindi takot, kundi isang kakaibang kapayapaan. Pagdating niya sa harap ng kuweba, biglang humangin. Tumigil siya. Napakapit sa kanyang dibdib. At doon, sa gitna ng katahimikan, may nakita siya. Isang babae. Puting-puti ang damit, may asul na sinturon, at tila may liwanag na bumabalot sa buong katawan. Hindi nakakatakot. Bagkus, napakaganda. Nakangiti, mapagkalinga, parang ina. Naniga si Bernadette. Hindi siya makakibo. Hindi rin siya makalapit. Nanaginip ba ako? Ngunit hindi ito panaginip. Dahil kahit malamig ang hangin, mainit ang kanyang dibdib. Kahit madilim ang langit, maliwanag ang kanyang paningin. At ang babae, nakatingin lamang sa kanya, tahimik, ngunit ramdam mo ang pagmamahal sa bawat galaw. Lumuhod si Bernadette. Walang salita. Walang tanong. Tanging luha. Bernadette! Halika na! Ang tagal mo, sigaw ni Toinette sa malayo. Nagising siya sa kanyang pagkakatitig. Nang muling tignan ang kuweba, wala na ang babae. Katahimikan ulit. Wala ring liwanag. Tanging ang kanyang puso ang naiibang kumakaba. Sa kanilang pauwi, hindi nagsalita si Bernadette. Hindi niya alam kung paano ikukwento ang nakita. Sa loob ng maraming taon, palagi siyang hindi pinaniniwalaan. Ngunit ngayon, alam niyang hindi siya maaaring manahimik.
Dahil kung totoo nga ang nakita niya, kung totoo ang naramdaman niya, ang buong mundo ay magbabago. Ang gabi pagkatapos ng unang aparisyon ay mahaba. Hindi makatulog si Bernadette. Kahit pagod na pagod ang kanyang katawan, ang kanyang isipan ay gising sa tanong, sa takot, sa pagkamangha. Sino ang babae? Bakit siya lumitaw? At higit sa lahat, bakit sa kanya? Kinabukasan, habang pinapainit ni Luis ang sabaw ng kamote, napatingin siya sa anak niyang tila nasa malayo ang isip. Bernadette, okay ka lang ba? Hindi ka na naman kumain ng maayos. Opo, inay, basta po pagod lang siguro. Pero hindi ito pagod. Hindi rin ito gutom. Ito'y isang lihim na mabigat sa dibdib, na para bang may apoy na gustong kumawala sa loob ng kanyang puso. Ngunit kanino siya magsasabi? Sino ang maniniwala sa isang tulad niya? Pagkalipas ng ilang araw, bumalik sila sa Masabiel. Ito'y tila isang simpleng araw ng pagtipon ng kahoy. Ngunit kay Bernadette, parang hinihila na naman siya ng di maipaliwanag na puwersa. Bernadette, kami na dito sa kaliwa. Diyan ka sa kanan, sabi ni Toinette. Tahimik siyang tumango at muling lumapit sa kuweba. Paglapit niya, napaluhod siya agad. Hindi dahil sa sakit sa binti, kundi dahil sa pagdagsa ng isang presensya. At doon siya muling nagpakita, ang babae. Walang salita. Walang tunog. Ngunit tila may usapan sa pagitan ng kanilang mga puso. Ang babae ay hindi lumulutang, ngunit ang paang nakapatong sa bato ay hindi rin tila ganap na nasa lupa. Nakataas ang kamay, hawak ang isang rosaryo. Ang bawat butil ay kumikislap sa liwanag na hindi sa araw, kundi sa kanya mismo nang gagaling. Hindi alam ni Bernadette kung ilang minuto o oras ang lumipas. Ma'am, sino po kayo? Bulong niya, halos hindi marinig kahit siya mismo. Ngunit hindi sumagot ang babae. Bagkus, umiti lamang, isang ngiting hindi mo malilimutan kahit kailan. Isang ngiti ng ina sa anak. Isang ngiti ng langit sa lupa. Pag-uwi, hindi na siya nakatiis. Inay, may ikukwento po ako. Tumigil sa paglalabas si Luis. Ano na naman yan, anak? Nakita ko po isang babae. Sa Masabiel. Hindi po siya tulad natin. Nakaputi siya at parang may liwanag siya sa katawan. Tumigil ang lahat sa loob ng silid. Ang kanyang ama, si Franois, ay napatingin mula sa paghuhukay sa lupa. Ano nang pinagsasabi mo, Bernadette? Nagpapanggap ka bang propeta ngayon? Sarkastikong tanong ng isang tiyahin. Hindi po. Mabilis niyang sagot. Hindi ko po ito gusto. Hindi ko po ito pinili. Basta nakita ko siya at naramdaman ko po na totoo siya. Agad kumalat ang balita sa mga kapitbahay. Sa maliit na bayang tulad ng Lourdes, isang bulong ay nagiging bagyo sa loob lamang ng ilang oras. May nakitang aparisyon ang anak ni Franois. Anak ng pulubi. Impossible. Baka sinusumpong lang ng lagnat. At habang dumadami ang usisero, mas lalong ginusto ni Bernadette na manahimik. Ngunit hindi niya na ito kayang itago. Ang babae ay patuloy na nagpapakita. Minsan, isang beses sa isang linggo. Minsan, 2 araw sunod-sunod. At sa bawat aparisyon, may bago siyang nakikitang detalye. Ang mata ng babae ay kulay maitim, puno ng awa, ang mga kamay ay laging nakakapit sa rosaryo, at sa bawat pagtatapos ng kanilang tahimik na pagkikita, tila may kapayapaang lumulukob sa kanya. Isang araw, nagpasya si Bernadette na muling bumalik sa kuweba, ngunit ngayon, hindi siya nag-iisa. Daan-daan ang sumama sa kanya. May mga usisero, may mga nagdarasal, may mga dalang bato para subukan siya. Ang ilan ay may dalang papel at tinta, nais nilang isulat ang bawat galaw ng baliw na batang babae. Pagdating niya sa kuweba, lumuhod siya. Tahimik. Seryoso. Ayan na naman siya, bulong niya. Ngunit sa paningin ng karamihan, wala sila nakikita. Wala naman eh. Sigaw ng isa. Guni-guni lang. Ngunit isang babae, si Madame Lacour, na dati ibulag sa kaliwang mata, ay biglang napaluha. May liwanag sa bandang bato. Nakikita ko ito. Ang mga tao'y nabigla. At doon, parang nahati ang bayan sa dalawa, yaong naniniwala at yaong nais patunayan na isa itong panlilin lang. Kinabukasan, tinawag si Bernadette sa opisina ng alkalde. Kasama niya ang pari ng simbahan, si Padre Peramale. Bernadette, gusto naming malaman ang totoo, sabi ng alkalde. Inaamin mo bang gawa-gawa mo lang ito? Hindi po, sagot niya, diretso ang tingin.
Hindi ko po hiningi. Hindi ko rin po ito maintindihan. Pero totoo po siya. Buhay siya. Hindi ko siya malilimutan kahit kailan. Tumahimik ang silid. Anong itsura niya? Nakaputi po, may asul na sinturon. May rosaryo po siya. At ang mukha po niya hindi ko po kayang ipaliwanag. Pero hindi po siya tao. Lumipas ang mga araw. Mas lalo siyang pinipilit magsinungaling. Ngunit hindi siya nagbabago ng kwento. Ni isang salita. Ang mga tao ay nagsimulang magdala ng mga may sakit sa gruta. Ang ilan, ginagamot sa pamamagitan ng tubig mula sa ilog. Ang iba'y basta ay gustong makita si Bernadette sa tuwing naroon ang babae. Isang lalaki na dati hindi makalakad, si Monsieur Lapierre, ay pinilit dalhin doon ng kanyang anak. Anak, huwag na. Sayang lang ang oras. Pero matapos ang panalangin sa gruta at pagdampi ng tubig sa kanyang binti, nagsimulang gumalaw ang kanyang paa. Unti-unti nakatayo siya. Umiyak siya, hindi sa sakit, kundi sa hiya. Bakit siya ang pinili? Isang bata. Isang dukha. Walang makasagot. Sa gabi, si Bernadette ay muling lumuhod sa tabi ng kanyang kama. Kung kayo nga po yon at hindi ako nababaliw, turuan niyo po akong magtiwala. At kung ito'y pagsubok lang, bigyan niyo po ako ng lakas para di po ako bumigay. Sa dilim ng gabi, habang ang buong Lourdes ay puno ng bulong-bulungan at paghuhusga, ang puso ni Bernadette ay payapa. Dahil sa kabila ng lahat, alam niyang hindi siya nag-iisa. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang hatak ng misteryo sa bayan ng Lourdes. Ang dating tahimik na gruta sa Masabiel ay tila naging entablado ng himala o, ayon sa iba, ng panloloko. At sa gitna ng lahat ng ito ay ang isang batang babae na walang hiniling kundi katahimikan, si Bernadette Soubirous. Hindi ka pa rin tumitigil, mariing tanong ni Alcalde Jecomet habang pinagmamasdan si Bernadette na nakaupo sa kaharap niyang bangkong yari sa kahoy. Nakahawak siya sa kanyang rosaryo. Hindi para ipakita, kundi para huminga. Hindi po ako nagsisinungaling, Ginoo, sagot niya. Nakikita ko po siya. Hindi araw-araw, pero paulit-ulit. Anong gusto mong mangyari? Magtatayo kami ng simbahan sa kuweba dahil lang sa kwento ng isang bata. Wala po akong hinihiling. Gusto ko lang pong sabihin ang totoo. Habang pinipilit ng mga may kapangyarihan na patahimikin siya, mas lalo namang lumalawak ang suporta ng mga ordinaryong tao. May mga lalaking binibitbit ang kanilang mga anak na may sakit. May mga babaeng nagdadala ng kandila, rosaryo, at imahen ng Birheng Maria. Hindi siya mukhang sinungaling, bulong ng isang ina sa kasama. Nga! Hindi niya kayang imbentuhin ang ganito. Saka bakit siya? Anong mapapala niya dito? Ngunit sa kabila ng dumaraming naniniwala, hindi matigil ang mga pagtatanong. Isang gabi, pinatawag si Bernadette sa presinto. Isang madilim na silid, malamig ang simoy ng gabi, at ang mesa sa gitna'y parang altar ng pagdududa. Nandoon si Komandante Dutor, kilalang matigas ang ulo at walang pasensya sa mga guni-guni. Bernadette, ito na ang huling beses. Sabihin mo sa amin ang totoo. Sino ang nagturo sa'yo nito? Wala po. May kakutsaba ka ba? Ang pari? Ang mga magulang mo? Hindi po. Ano ng pangalan ng babaeng sinasabi mong lumilitaw? Tumahimik si Bernadette. Wala pa po siyang sinasabi. Hindi po niya sinasabi ang pangalan niya. Ang tunog ng bagtik ng palad ni Dutor sa mesa ay nagpakisay sa mga kandila sa paligid. Isang babae na hindi nagsasabi ng pangalan. At naniniwala ka? Opo, tahimik na tugon. Sa bahay, hindi rin siya ligtas sa pagdududa. Minsan, nadinig niyang nag-uusap ang kanyang mga magulang sa kabilang kwarto. Baka naman niya may sakit siya sa ulo, Franois, hindi ba galing din siya sa lagnat ilang linggo bago nagsimula ito, tanong ni Luis. Hindi ko alam, sagot ng ama. Pero may pananalig siya. At sa tuwing nagsasalita siya tungkol sa babae, para bang hindi na siya ang anak natin. Parang iba na ang liwanag sa mata niya. Kung guni-guni man ito, napakalalim. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, bumalik muli ang babae. Sa ikapitong pagkakataon, nagpakita siya habang may mahigit 50 tao sa paligid. Walang nakakita sa babae, maliban kay Bernadette. Ngunit isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa gruta. Parang may dumaan na hangin na hindi galing sa mundo. May ilang nagpatira pa. Ang ilan na may napaiyak.
Pagkatapos, tumayo si Bernadette at lumakad palayo, walang imik. Parang hindi siya naroroon, parang isa siyang sisidlang pinuno ng kung anong hindi maipaliwanag. Kinabukasan, nag-ingay ang mga diaryo mula sa mga karatigbayan. Himala o panloloko? Isang batang babae ang pinagkakaguluhan sa Lourdes. Aparisyon sa kuweba, kabaliwan o katotohanan? Mga may sakit, dumagsa sa Masabiel. Dahil dito, dumating ang isang obispo mula sa Tarbes. Kasama niya ang ilang pari at doktor. Sinabi nilang magsasagawa sila ng masusing obserbasyon. Bernadette, kami hindi kaaway. Pero kailangan naming malaman, ito ba'y galing sa Diyos o gawa ng tao, sabi ng Obispo Lawrence. Opo, naiintindihan ko po, sagot ni Bernadette, marahan. Nagsimula ang pagsusuri. May sinubukan siyang bigyan ng pahayag sa ibang wika, hindi niya nasagot. May sinadyang takutin siya habang nananalangin, hindi siya natinan. Pinagmasdan siya habang may aparisyon at doon sila nakakita ng isang bagay. Walang galaw ang kanyang katawan kahit lumilipad ang mga insekto sa kanyang mukha. Hindi siya umiimik, ngunit tila may kausap. At nang matapos ito, humihinal siya, parang bumalik lang sa mundo. Ano ang sinabi niya sa'yo? Tanong ng isa. Wala pa rin po siyang pangalan. Pero tinuruan niya ako kung paano magdasal ng buong puso. At sinabi niyang magbalik ako dito araw-araw sa loob ng 15 araw. At dumating ang mga araw na iyon. Bawat isa ay parang piyesta sa bayan. Libo-libong tao ang dumarating. May dalang sako ng damit, mga saklay, dasal, at dasal pa. May isang lalaki na dati may galos sa mata na hindi gumagaling, nawala ito matapos niyang manalangin sa gruta. Isang babae na dating pipi, nagsalita. At isang batang lalaki na may polio, unti-unting nakalakad. Hindi ito lahat pinaniniwalaan ng mga doktor, ngunit kahit sila'y hindi makapagpaliwanag. Ngunit kasabay ng mga himala, lalong bumigat ang mundo ni Bernadette. Isang gabi, tinanong siya ni Padre Peramale. Bernadette, sigurado ka ba? Hindi ka ba naapektuhan ng atensyon, ng ingay, ng lahat ng ito? Tumango siya. Hindi po ako ang mahalaga, Padre. Siya po. At kapag tumigil siya sa pagpapakita, maghihintay pa rin po ako. At sa huling araw ng kanyang 15 araw na pagbisita, nangako siyang babalik muli kung tatawagin pa siya. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Hindi niya rin alam kung ano pa ang sasabihin. Pero isang bagay ang tiyak, sa kabila ng lahat ng tanong, lahat ng duda, lahat ng panggigipit, ang katotohanang dinadala niya ay hindi kayang itumba ng kahit anong kapangyarihan. Dahil ang bigat ng katotohanan ay mas matatag pa kaysa sa alinmang kasinungalingan. Lumipas ang 9 na aparisyon. Sa bawat pagkakataon, tila lumalalim ang ugnayan ni Bernadette at ng misteryosang babae. Walang pangalan, walang paliwanag, ngunit may kapayapaang dumadaloy sa bawat sandaling magkasama sila. At habang ang mundo sa labas ay maingay, puno ng tanong at paghusga, ang loob ng gruta ay nanatiling tahimik at banal. Ika-10 araw. Pebrero 25, 1858. Umaga. Madilim ang ulap, tila may nagbabantang bagyo. Ngunit wala itong saysay sa mga taong nakatipon sa Masabiel. Halos 1,000 katao ang naroon. May ilan pang nakasampa sa mga bato, umaasang makita kung anuman ang kanilang sinasabing himala. Bernadette, gaya ng dati, ay lumuhod sa harap ng bato. Tahimik. Ang kanyang labi gumagalaw, tila may kinakausap. Ngunit wala siyang sinasabi ng malakas. Bigla, bumuka ang kanyang mga mata, at tila may iniutos sa kanya ang babae. Tumayo si Bernadette. Tiningnan ang lupa sa paanan ng bato. Tumingala. Tumango. At walang sabi-sabi, lumuhod siya at nagsimulang hukayin ang lupa gamit ang sarili niyang mga kamay. Anong ginagawa niya? Nasiraan na siya ng bait. Ang ilan ay napatawa, ang iba na may napatigil. Marami ang napaatras sa pagkabigla. Hinukay niya ang tuyong lupa. Bato, alikabok, damo, wala siyang pakialam. Hanggang sa mapansin ng isa. Bas, teka lang, may tubig. Isang maninipis na bula ng tubig ang unti-unting sumisibol sa gitna ng kanyang mga palad. Maputik. Madumi. Halos hindi pansinin. Ngunit patuloy itong umaagos, dahan-dahan, parang dumadaloy mula sa kailaliman. Tumigil si Bernadette. Nilapitan niya ang tubig. Dinampian ng kanyang palad. Inilapit sa kanyang labi at uminom.
Nagimbal ang mga tao. Diyos ko, umiinom siya ng putik. Anong kabaliwan ito? Pero si Bernadette ay tahimik pa rin. Ang mga mata'y nakafocus sa wala o marahil sa kanya. Sa babaeng hindi nila nakikita. Sa mga sumunod na araw, ang tubig mula sa hukay ay hindi tumigil. Sa halip, dumaloy ito, lumawak, at nagsimulang bumuo ng isang maliit na bukal. Una, may amoy ang tubig. May kulay. Ngunit kalaunan, naging malinaw ito, parang salamin. At sa ika-11 aparisyon, may isang ina na lumapit, bitbit ang anak na bulag mula pagkabata. Madam Sobirus, sabi ng ginang habang umiiyak, hindi ko alam kung totoo ito. Pero wala na akong ibang maaasahan. Hindi sumagot si Bernadette. Itinuro lang niya ang bukal. Naglagay ng kaunting tubig sa isang tela ang ina. Pinahid ito sa mata ng kanyang anak. Tahimik. Walang nagsalita. Hanggang sa biglang nagsimulang umiikot ang mga mata ng bata. Nailiwanag, may ilaw, bulalas nito. Nag-iyakan ang mga nakapaligid. Ang ilan ay lumuhod. Ang iba'y tumakbo paalis sa takot. Makalipas ang ilang araw, may isa na namang dumating. Isang matandang lalaki na nakasaklay. Si Jean Castrot, dating sundalo, may polio mula noong kabataan. Hindi ako naniniwala sa mga kwento. Pero kung may maliit mang posibilidad, pinahiran niya ng tubig ang kanyang binti. Ilang sandali, wala. Ngunit nang muli siyang subukang tumayo nga siya. Lumuha ang kanyang anak. Tinanggal ang saklay. At si Jean? Naglakad. Mula sa araw na yon, ang Massabielle ay hindi na lamang isang gruta. Naging santuaryo ito. Walang sinuman ang nag-utos. Walang opisyal na anunsyo. Pero araw-araw, daan-daang tao ang dumadagsa. May mga dalang kandila. May mga nagro-rosaryo habang nakaluhod sa putikan. May mga umaasang masilayan si Bernadette o maramdaman ang presensya ng babae. Ngunit hindi lahat ay naniniwala. Bakalason ang tubig na iyan, sabi ng isang doktor mula sa Bordeaux. Imposible itong mga sinasabing paggaling. Pinakuha niya ng sample. Ipinadala sa laboratorio. Sinuri ng paulit-ulit. Resulta, malinis. Walang kemikal. Walang lason. Isa lamang itong tubig, ngunit para sa marami, ito ay tubig na nagdadala ng pag-asa. Samantala, si Bernadette ay ayaw ng pansin. Hindi niya gusto ang mga tao na sumusunod sa kanya, parang siya ang may kapangyarihan. Ako po ay tagapagdala lamang, anya sa isang pari. Hindi po ako ang dahilan. Ngunit kahit anong sabihin niya, ang kanyang pananampalataya ang nagbibigay ng lakas sa iba. May isang gabi, bumisita siya muli sa gruta nang walang nakakaalam. Tahimik, walang ilaw, tanging buwan lamang ang kasama. Habang nagdarasal, naramdaman niyang muli ang presensya. Anak, wika ng babae, sa loob ng kanyang puso, ang bukal ay hindi lamang tubig. Ito ay paalala na kahit sa pinakatuyong lupa, kayang tumubo ang pag-asa kung may pananampalataya. Napaiyak si Bernadette. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa kabuuan ng damdaming hindi niya maipaliwanag. Hindi niya alam kung hanggang kailan magpapakita ang babae. Hindi rin niya alam kung saan patungo ang lahat ng ito. Pero ngayon, sa gitna ng gabi at katahimikan, alam niyang may dahilan ang lahat. Kinabukasan, nadagdagan ang mga himala. Isang binatang nagkatetano, biglang gumaling matapos mapahiran ng tubig. Isang babae na halos mamatay sa lagnat, biglang bumangon. Isang sanggol na hindi humihinga, nagsimulang umiyak matapos ipunas ang tubig sa noo. Ang mga balita'y umabot na sa malalayong lalawigan at maging sa ibang bansa. At ang gruta ay tila naging puso ng isang bayan na minsan ay nakalimutan. Hindi na ito tungkol kay Bernadette. Hindi rin ito tungkol sa doktrina o simbahan. Ito'y tungkol sa isang bukal na sumibol sa disyerto ng kawalan, isang paalala na kahit ang mahirap, ang mahina, at ang hindi pinapansin ay maaaring maging daluyan ng milagrong walang hanggan. Marso 25, 1858. Isang mahalagang araw sa kalendaryo ng simbahan, ang Anunsyasyon, araw ng pagbisita ng Anghel Gabriel kay Maria. Para kay Bernadette, isa lamang itong panibagong umaga ng pananampalataya. Walang anunsyo, walang paghahanda. Isang tahimik na pagtugon sa tawag ng hindi niya lubos maintindihan. Mag-ingat ka, anak, sabi ni Luis habang isinasabit ang maliit na rosaryo sa leeg ng anak.
Opo, inay, sagot ni Bernadette, hawak ang kanyang lumang panyo at basket. Hindi niya alam kung bakit, pero ramdam niya may kakaibang mangyayari ngayong araw. Pagdating sa Masabiel, libo-libo na ang naroroon. Ang balita tungkol sa bukal at mga milagro ay umabot na hanggang Paris. May mga sundalo sa paligid upang bantayan ang mga tao. May mga opisyal ng simbahan na tahimik na nagmamasid. Si Padre Peramale ay naroon din nakapamayawang. Tahimik, ngunit malalim ang titig kay Bernadette. Sa oras ng aparisyon, lumuhod si Bernadette sa harap ng bato. Tumahimik ang lahat. Walang nagsalita. Tanging ang paglanghap ng hangin at paglalakad ng mga ibon ang naririnig. At bigla dumating siya, ang babae. Maliwanag. Mapayapa. May ngiti sa labi. Parang walang ibang bagay sa mundo kundi ang sandaling ito. Sa unang pagkakataon, nangusap ang babae. Anak, wika niya, nais kong sabihin sa iyo kung sino ako. Nanigas si Bernadette. Hindi niya ito inaasahan. 2 buwan na ang lumipas, 17 beses na siyang pinapakita ang mulit-muli, ngunit ngayon palang nagsalita ang babae ng malinaw. Inaantay ko po kayo, sagot niya, halos pabulong. Ipahayag mo sa mundo. At dito, inilahad ng babae ang kanyang pangalan. Ako ang Imakuladang Paglilihi. Tahimik si Bernadette. Napakunot ang noo. Imakulada, ano po iyon? Tanong niya, marahan. Hindi sumagot ang babae. Ngumiti lamang siya, at sa huling pagkakataon, tila lumayo siya sa hangin at naglaho sa liwanag. Pagkagaling sa gruta, halos hindi makapagsalita si Bernadette. Nagtatakbo ang mga tao sa paligid, nagtatanong. Ano nang sinabi niya? May sinabi ba siya? Sino siya? Huminga ng malalim si Bernadette. Tumingin kay Padre Peramale. Padre, sinabi niya po. Ano? Ako ang Imakuladang Paglilihi. Para bang nabingi ang pari sa narinig. Napalunok siya. Napahawak sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala. Sigurado ka ba sa narinig mo? Tanong niya, halos nanginginig ang tinig. Opo. Inulit ko po sa sarili ko paulit-ulit habang naglalakad. Hindi ko po alam ang ibig sabihin pero iyon po ang sinabi niya. Imakuladang Paglilihi. El Immaculate Conception. Isang dogma ng simbahan na opisyal lamang na ipinahayag noong 1854, 4 na taon bago ang aparisyon. Isang konseptong hindi maintindihan ng isang batang babaeng illiterate. Isa itong doktrina na nagsasabing si Maria, ang ina ng Diyos, ay ipinaglihi ng walang bahid ng kasalanan mula sa simula pa lamang ng kanyang buhay. Panginoon ko, bulong ng pari. Hindi niya ito kayang imbentuhin. Wala siyang paraan para malaman ito. Agad ipinadala ang balita sa Obispo Lawrence sa Tarbes. Ang sulat ay maikli ngunit matalim. Ang batang babae ng Lourdes ay nagsabi, ako ang Imakuladang Paglilihi. Isang pahayag na wala siyang kapasidad na malaman. Kailangan niyong dumating agad. Dumagsa muli ang mga tao sa gruta. Mas marami kaysa dati. Hindi na lamang mga may sakit. Ngayon, may mga eskolar, madre, pari, politiko, at maging mga reporter mula sa Paris. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Bernadette ay nanatiling tahimik. Isang araw, kinausap siya ng isa sa mga madre mula sa simbahan. Anak, alam mo ba kung gaano kabigat ang sinabi mo? Hindi po. Iyan ang dahilan kung bakit hindi mo ito gawa-gawa. Dahil kung ikaw man ang umimbento nito, hindi mo kayang unawain ang bigat ng salitang iyon. Sa kabila ng napakaraming imbitasyon, si Bernadette ay tumangging dumalo sa anuman. Ayaw niyang magbigay ng talumpati. Hindi siya sumama sa mga prosesyon. Hindi siya nagpakuha ng larawan. Gusto lamang niyang manahimik. Hindi po ako pinili para sumikat, sabi niya minsan kay Padre Peramale. Pinili po ako para makinig. Ngunit hindi na mapigilan ang balita. Mula sa mga diaryo. Aparisyon sa Lourdes, isang teolohikong himala. Isang babaeng walang kaalaman, nagsiwalat ng dogmang banal. Imakuladang Paglilihi, patunay sa pananampalataya. Habang ang mundo ay abala sa pagsusuri, pagsusulat, at pag-aaway sa katotohanan ng sinabi ni Bernadette, siya ay muling bumalik sa gruta, mag-isa. Walang tao. Walang bantay. Lumuhod siya sa harap ng bato kung saan unang nagpakita ang babae. Tahimik. Ngunit ngayong araw walang lumitaw. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Salamat po, bulong niya.
Kahit tapos na kayo, hindi ko po kayo malilimutan. Sa kanyang puso, alam niya, ang 17 sandaling iyon at ang huling mensahe ng babae ay sapat na para sa buong buhay. Ang mundo ay maaaring hindi maniwala. Maaari pa siyang tawaging baliw, sinungaling o imbento. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, ang kanyang pananampalataya ay hindi kailanman nanghina. Dahil minsan sa buhay ng isang payak na dalagita, ang langit ay bumaba sa lupa at sa kanyang pandinig, ang banal ay nagsalita. Matapos ang huling aparisyon, ang gruta sa Masabiel ay patuloy na dinadalaw ng libo-libong tao araw-araw. Ngunit para kay Bernadette Soubirous, ang misyon ay tila tapos na, at ang kanyang paningin ay lumipat mula sa bato patungo sa mas tahimik na daan. 1,866. Si Bernadette, ngayon ay 18 taong gulang, ay tahimik na umalis sa Lourdes upang pumasok sa kumbento ng Sisters of Charity of Nevers, mahigit 400 kilometro ang layo. Bago siya umalis, nilapitan siya ni Padre Peramale. "Anak," wika niya, "sigurado ka ba sa pasyang ito? Wala nang gruta doon. Wala ring tao. Tahimik. Mahirap. At ikaw ay may sakit ni." Ngumiti si Bernadette. "Doon ko po siya makikita sa katahimikan." Pagdating sa Nevers, sinalubong siya ng malamig na hangin at matitipid na ngiti ng mga madre. Hindi siya pinakitunguhan bilang iyang nakakita sa Birhen. Sa halip, itinuring siya bilang isa sa lahat, tagapunas ng sahig, tagalaban ng kasuotan, tagapag-alaga ng may sakit. At siya'y kontento. Ngunit hindi rin nagtagal, muling binalikan siya ng kanyang mahina at basag na katawan. Ang hika ay lumala. Nagsimulang sumakit ang kanyang mga buto. May mga gabi na halos hindi siya makahinga. Pero sa kabila ng pagdurusa, hindi siya umangal. "Panginoon," panalangin niya habang nakahiga, "kung ito po'y kabahagi ng misyon ko, tatanggapin ko." Ang kanyang katahimikan ay naging paraan ng paghahayag. Isang araw, isang batang madre ang lumapit sa kanya. "Ate Bernadette, totoo po bang nakita niyo ang mahal na ina?" "Hindi ako mahalaga," sagot niya. "Ako ang walis. Ginamit lang niya ako para maglinis." Tapos ay itinabi na sa sulok. Sa kabila ng kanyang pag-iwas sa atensyon, hindi niya kayang itago ang liwanag na bumabalot sa kanyang presensya. Isang araw, habang tinatahi ang isang piraso ng tela para sa anak ng isang kaibigang madre, may dumating na liham. Ang sanggol ay may tuberculosis. Hindi na raw tatagal. Naway pagdamitan mo siya ng damit na yon bilang tanda ng panalangin. Tahimik si Bernadette. Itinahi niya ang tela sa gabi habang hinihika, habang nanginginig. Ipinadala ito. Makalipas ang 2 linggo, dumating ang balita. Ang bata ay biglang gumaling. Wala nang bakas ng sakit. Sabi ng doktor, hindi ko ito maipaliwanag. Isa pa, isang araw, may batang babaeng hindi makalakad. Dinala sa kumbento ng kanyang ina, palihim, dahil alam nilang pinagbabawalan si Bernadette na gumawa ng anumang milagrosong kilos. "Pasensya na po," sabi ng ina. "Wala na po kaming ibang mapuntahan." Tahimik na pinanood ni Bernadette ang bata. Lumapit siya, lumuhod, at dahan-dahang inakay ang bata pababa sa banig. Walang salita. Walang dasal. Isang galaw lamang ng pananalig. At ang bata tumayo. At tumakbo. Nalaman ito ng mga madre. Pinatawag siya ng kanyang superyora. "Bernadette, ilang beses ka naming pinaalalahanan. Hindi ka na dapat maging sentro ng pansin." "Humihingi po ako ng tawad, Inay Superyora," sagot niya. "Hindi ko po intensyon. Pero hindi ko rin po kayang talikuran ang awa." Tahimik ang madre. Tumalikod. At hindi na muling binanggit ang insidente. Sa mga taon na lumipas, si Bernadette ay lumalim sa panalangin, ngunit lalo ring nalugmok sa sakit. Inatake siya ng matinding hika at kalaunan, tuberculosis ng buto. May mga araw na hindi na siya makalakad. May mga gabi na halos hindi siya makapagsalita. Ngunit kahit sa ganoong kalagayan, ipinagdasal niya pa rin ang iba. "Kung ang sakit ko ay makakatulong sa kagalingan ng isa pa, Panginoon, kunin niyo ang lahat," bulong niya, isang gabi ng Abril. Isang madre ang nagsabing minsan, nakita niyang umiiyak si Bernadette habang nakatingin sa krusipisyo. "Ano nang ipinagdarasal mo?" tanong niya. Sumagot si Bernadette, "Hindi po ako humihiling ng lunas. Humihiling po ako ng lakas na huwag itong ikagalit sa Diyos." Sa panlabas, tila isang kalmadong buhay sa kumbento.
Sa loob, isang babaeng iniilawan ng pananampalataya ang tahimik na nagdurusa para sa kapakanan ng iba. Isang araw, nilapitan siya ng isang batang madre na may duda sa pananampalataya. Paano mo po nagawang paniwalaan ang nakita mo? Walang larawan. Walang ebidensya. Puro alaala lang. Ngumiti si Bernadette. Kapag nakita mo siya, kahit minsan lang hindi mo na kailanman kakailanganing kumbinsihin ang sarili. Walang sermon si Bernadette. Walang sulat. Walang libro. Pero ang kanyang katahimikan ay nagsilbing tinig. Ang kanyang sakit ay naging sakripisyo. At ang kanyang pananatili sa lilim ay naging liwanag para sa daan ng iba. Abril 1879. Ang hangin sa Nevers ay malamig at may halong lungkot. Sa maliit na kwarto ng kumbento, isang kama ang napapalibutan ng kandila. Doon nakahiga si Bernadette Soubirous, payat, maputla, at halos wala ng tinig. 3 madre ang nakabantay. Tahimik. Ang isa'y hawak ang kanyang kamay. Ang isa na may nagrorosaryo. Masakit pa ba? Bulong ng isa. Ngumiti si Bernadette. Mahina, pero totoo. Hindi ko na po ramdam ang sakit, parang ang puso ko na lang ang narito. Siya ay 35 taong gulang. Ang kanyang katawan ay giniba ng tuberculosis, hindi lamang sa baga kundi pati sa mga buto. May mga gabi na hindi siya makakilos. Kahit paghina ay isang labanan. Ngunit hindi siya umangal. Hindi siya humingi ng lunas. Sa halip, lagi niyang inuulit. Ipinapahiram lang sa akin ng Diyos ang sakit na ito. Sa kanya rin ito babalik. Sa huling araw ng kanyang buhay, humiling siya ng 2 bagay, ang krusipisyo na luman at kupas, at isang basong tubig. Pinagmasdan niya ang krus, at sa isang mahinang tinig, bumulong. Pinakamamahal kong inay, dumating na po ako sa aking dulo. Abril 16 na, 1879. Namatay si Bernadette Soubirous sa gitna ng katahimikan. Walang sigawan. Walang saliw ng musika. Isang huling hininga at isang ngiti na tila nagsabing, tapos na. Salamat. Ang kanyang libing ay tahimik. Inilibing siya sa lupa sa likod ng kumbento, walang marmol, walang rebulto. Isang maliit na krus. Isang simpleng pangalan. At sa paglipas ng panahon, ang kanyang kwento ay halos naging alaala. Habang dumaragsa ang mga pilgrim sa Lourdes, si Bernadette ay nanatili sa lilim, gaya ng kanyang hiling. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. 1930 taon matapos ang kanyang kamatayan. Ang Simbahang Katolika, sa pagsisimula ng proseso ng beatification, ay nag-utos ng pagbubukas ng kanyang libingan. Walang sermon. Walang inbranding anunsyo. Nandun lamang ang ilang madre, ilang opisyal ng simbahan, at 2 doktor, Ear David at Ear Jordan. Ang inaasahan nila? Bungo. Kalansay. Baka kaunting hibla ng damit. Ngunit pag-angat ng takip ng kabaong, lahat sila'y natahimik. Ang katawan ni Bernadette ay buo. Hindi lamang buto. Hindi lamang anino ng tao. Buo. Malambot ang balat. Maayos ang mga kuko. Ang mga mata, bagamat nakapikit, ay hindi lumubog. Walang amoy. Walang bakas ng pagkabulok. Parang natutulog lamang. Hindi ito normal, bulong ni S. David, habang nanginginig ang kamay. Si E.R. Jordan naman ay nagsulat sa kanyang tala. Wala akong nakitang natural na paliwanag sa estado ng katawan. Ang balat ay parang buhay. Ang mga litid, buo. Walang bahid ng pagkasira. Nang ipinasuri ang kanyang mga organo, lalong namangha ang mga eksperto. Ang kanyang atay, baga, atay, nandoon pa rin. Hindi tuyo. Hindi bulok. Walang paliwanag. Isang patunay lamang ng kanyang kabanalan, wika ng isang madre. Ngunit ang mga doktor, tahimik. Ang agham ay walang sagot sa bagay na yon. Ang ulat ay isinumite sa Roma. Ngunit upang matiyak, muling binuksan ang libingan noong 1919, 40 taon na ang lumipas mula sa kanyang pagkamatay. Sa pagkakataong ito, naroon sina Ian Talon at Ia Comte, mga batikang forensic examiner mula sa Paris. Inayos ang mga ilaw. Isang dokumentong legal ang nilagdaan. Walang anumang debosyon, tanging pagsusuri. Pagbukas nila ng kabaong, pareho ang eksena. Ang katawan ay buo. Malinis. Maayos ang posisyon.
Walang masangsang na amoy. Walang agnas. Tanging kaunting pag-itim sa mga kamay at mukha, dulot ng pagkalantad sa hangin. Sa loob ng 40 taon, sulat ni A.C. Comte, ang katawang ito ay hindi naagnas. Hindi ito makakamit ng kahit anong uri ng embalsamo o medisina. Isang bagay na di maipaliwanag. 1925. Isang huling pagsusuri ang isinagawa. Sa pagkakataong ito, naroon si E.C. Kant, kilalang microbiologist. Siya na rin ang nagsabing, ang integridad ng katawan ni Bernadette ay higit pa sa agham. Wala akong makitang natural na dahilan para sa ganitong uri ng konserbasyon. Upang mapreserba ang kaunting pag-itim ng balat, ang mukha at kamay ni Bernadette ay pinahiran ng manipis na layer ng wax, hindi upang dayain, kundi upang protektahan. At simula noon, ang kanyang katawan ay inilipat sa isang kristal na kabaong, inilagay sa kapilya sa Nevers. Hanggang ngayon, siya ay nandoon. Mahigit 100 taon na ang lumipas. Wala pa ring pagbabago. Ang mga pumupunta sa kapilya ay hindi dumadalaw sa isang katawan. Hindi sila pumupunta para sa kariktan o usyoso. Pumupunta sila para sa isang patunay na ang kabanalan ay hindi naagnas. Para sa mga dukha, si Bernadette ay isa sa kanila. Para sa mga may sakit, siya ay kasama sa pagdurusa. Para sa mga nawawalan ng pananampalataya, siya ay paalala, may Diyos, at ang kanyang mga lihim ay hindi lahat kailangang ipaliwanag. Sa huling tala ng kanyang journal, isinulat ni Bernadette, hindi ko pinili ang buhay na ito, pero tinanggap ko ito. At sa huli, kung may kabuluhan man ang lahat ng ito, sana'y para sa kanya at sa kanyang mga anak. Nevers, 1919. Ang hangin ay malamig, mabigat sa katahimikan. Muli, binuksan ang libingan ni Bernadette Soubirous. 40 taon na ang lumipas mula nang siya'y inilibing. At ito ang ikalawang pagkakataon na haharapin ng agham ang isang katawan na, hanggang ngayon, ay hindi sinusunod ang batas ng pagkabulok. Sa loob ng kapilya ng kumbento, naghihintay sina Il Talon at E.R. Comte, parehong kilala sa larangan ng forensic medicine. Hindi sila relihiyoso, hindi rin tagasunod ng mga kwento ng himala. Ang kanilang misyon ay malinaw, pagtibayin ang katotohanan. Habang inaangat ang takip ng kabaong, marahang bumagsak ang hininga ng lahat sa loob. Hindi lang buo ang katawan. Buo pa rin ang anyo. Ang kutis ni Bernadette ay maputla, ngunit malambot. Ang mga kuko ay buo. Ang buhok ay nanatiling nakakabit. Ang mga litid ay may kakayahang igalaw. Ang balat ay bahagyang natuyo, ulat ni E. Talon, ngunit walang pagkabulok sa mga kalamnan. Ang atay ay naroroon pa rin, may bigat at anyo. Walang masangsang na amoy kahit kaunti. Walang embalsamo. Walang artipisyal na preservative. Walang paliwanag. Ang pangalawang ulat ay mas detalyado. At sa pagtatapos nito, isinulat ni A.C. Comte. Ang nakitang kondisyon ng katawan ni Bernadette ay isang bagay na lampas sa natural na proseso. Hindi ito maipapaliwanag ng anumang kilalang medikal na sistema o pangangalaga. Ang ulat ay ipinadala sa Roma, at ito'y naging bahagi ng opisyal na dokumentasyon para sa kanonisasyon ni Bernadette. Ngunit para sa mga madre sa Nevers, ang katawan ni Bernadette ay hindi isang ebidensya, kundi isang buhay na paalala ng kabanalan, pagsuko, at pananalig. 1925. 6 na taon matapos ang huling pagsusuri, ginanap ang pangatlong at huling eksaminasyon. Sa pagkakataong ito, nandoon si E.C. Kant, isang eksperto sa cellular degradation at microbiology. Ang kanyang pagsusuri ay mas makabago, mas sistematiko. At muli, pareho ang konklusyon. Ang mga kalamnan ay buo. Ang organo'y hindi natuyot. Walang patak ng formalina. Walang palatandaan ng pagkaagnas. Tanging ang mukha at mga kamay ni Bernadette ang nagkaroon ng kaunting pagbabago, bahagyang pangingitim, dulot ng pagkalantad sa hangin sa tuwing binubuksan ang kabaong. Upang maprotektahan ang integridad ng anyo, isang manipis na layer ng wax ang inilapat sa mga bahaging ito. Hindi para itago ang katawan, kundi para ingatan ito mula sa panahon. Dahil dito, nagdesisyon ang simbahan. Ang katawan ni Bernadette ay ilalagay sa isang espesyal na kristal na kabaong, na bubuksan sa mga deboto at peregrino, hindi upang sambahin, kundi upang alalahanin. Agosto 3, 1925. Ang kabaong ay inilagay sa kapilya ng St. Gildard sa Nevers. Mula sa araw na yon, ang lugar ay tila naging ikalawang Lourdes.
Ang mga unang dumating ay mga madre. Tumahimik silang lumuhod sa harap ng katawan ni Bernadette. Isinara ang mga mata. Ilan sa kanila ay umiyak, hindi sa himala ng katawan, kundi sa himala ng buhay na isinuko sa pananampalataya. Hindi nagtagal, nagsimulang dumating ang mga pasyente. Isang bata mula sa Leon na may leukemia. Isang sundalo mula sa digmaan na hindi makalakad. Isang ina na may anak na kumatos. Hindi lahat ay gumaling. Ngunit marami ang nagsabing may kapayapaang hindi nila maipaliwanag matapos manalangin sa harapan ng katawan ni Bernadette. Hindi iyon mahika. Hindi rin ito panaginip. Isa lamang itong paalala na may mga bagay sa mundong hindi kayang tabunan ng siyensya o ng duda. Ang ilang mga doktor, kahit walang paniniwala, ay bumisita. Gusto ko lang makita, sabi ng isa. Hindi para maniwala. Para maunawaan. Paglabas niya sa kapilya, hindi siya nagsalita. Umupo sa gilid ng pasilyo at tumitig sa sahig. Isang pari, si Padre Roland, ay nagsabing, "Sa harap ng katawan ni Bernadette, hindi ako naghanap ng milagro. Ang natagpuan ko ay katahimikan. Isang uri ng katahimikan na parang niyakap ako ng Diyos." Mula sa France, kumalat ang balita sa Europa. Mula sa Europa, sa Asia. Sa Amerika. Sa Africa. Sa buong mundo. Ngayon, taon-taon, mahigit sa 5 milyong tao ang bumibisita sa Nevers upang makita ang hindi nabubulok na katawan ni Bernadette at upang maramdaman ang pananampalataya na hindi kailanman nasira ng panahon. Sa isang liham mula sa isang peregrino, isinulat niya, "Hindi ko nakita ang himala sa katawan. Nakita ko ang himala sa sarili ko na sa gitna ng aking pagod, may bagong sigla akong nahanap." Hindi sa karangalan ni Bernadette, kundi sa Diyos na kanyang ipinagkatiwala ang buong buhay niya. Sa bawat araw na lumilipas, si Bernadette ay nananatiling naroon. Tahimik. Hindi kumikibo. Hindi gumagalaw. Ngunit nagsasalita sa puso ng bawat isa na humihinto, lumuluhod, at nagtatangkang makinig. Isang katawan na hindi nabubulok. Isang alaala ng kababaang loob. Isang paanyaya sa pananalig na hindi kailangang makita para paniwalaan. Lourdes, France. Kasalukuyang panahon. Sa paanan ng Pyrenees, sa gitna ng luntiang lambak at malamig na simoy ng hangin, dumadaloy pa rin ang bukal na sumibol mula sa kamay ng isang batang babae, mahigit isang siglo na ang nakalilipas. Walang hinto ang agos. Walang sawa ang pagdating ng mga tao. Araw-araw, linggo-linggo, taon-taon. Mahigit 6 na milyong peregrino mula sa iba't ibang sulok ng mundo ang bumibisita sa Lourdes kada taon. Sila'y nagdadala ng mga saklay, litrato ng mga mahal sa buhay, gamot, tela, at panalangin. Hindi lahat ay Kristiyano. Hindi lahat ay naniniwala sa himala. Pero halos lahat ay may isang dalang tiyak, pag-asa. Sa tabi ng gruta sa Masabiel, may mga estasyon ng dasal. May lugar para sa mga kandila, umuusok ng walang hinto. At sa gitna ng lahat ang bukal. Maraming taon na ang lumipas, ngunit ang tubig ay patuloy na dumadaloy, malinaw, malamig, tahimik. Sa gilid ng pader, isang nakasulat. Hugasan mo ang iyong sarili at uminom mula sa bukal. Mensahe ng babae kay Bernadette, Pebrero 1858. Ang lugar na dating pinagtawanan, pinagdudahan, at pinagpilian ng galit ay naging isa sa pinakamalaking sentro ng pananampalataya sa buong mundo. 70 milagro. Opisyal. Iyon ang bilang ng mga kagalingang opisyal na kinilala ng simbahang Katolika. Hindi basta-basta ang proseso. Bawat kaso ay sinusuri ng Medical Bureau ng Lourdes, isang grupo ng mga doktor, siyentipiko, at espesyalistang hindi kinakailangang Kristiyano. Bago ideklarang milagro ang isang paggaling, kailangang lubos at agarang paggaling. Walang paliwanag medikal. Napatunayan ang mga pagsusuri bago at pagkatapos ng panalangin. Matibay at matagal ang epekto. Isa sa pinakakilalang kaso. Serge Franois, dating sundalong Pranses na may permanenteng pagkasira sa bulugod. Isang gabi ng 1987, matapos manalangin sa Lourdes, bumalik ang pakiramdam sa kanyang katawan. Pagkagising, naglakad siya. Nagsagawa ng mahigit 2 taon ng pagsusuri. Walang paliwanag. Isa pa. Marie Bailey, may tuberkulosis ng gulugod, halos hindi makahinga. Matapos ang pagligo sa bukal, lumakas ang kanyang paghinga, at unti-unting bumalik ang lakas. Wala siyang iniinom na gamot sa panahong iyon.
Isinulat ng kanyang doktor. Hindi ito medical. Hindi ito normal. At sa likod ng bawat opisyal na milagro, may libo-libong hindi kinikilalang kwento. Isang ina na nawalan ng anak, ngunit nakatanggap ng kapayapaang hindi niya maintindihan. Isang mag-asawang nawala ang lahat, ngunit nagsimulang muli sa pananampalataya. Isang binatang gusto nang magpakamatay, ngunit natagpuan ang dahilan para mabuhay. Hindi lahat ay gumagaling sa katawan. Pero marami ang gumagaling sa kaluluwa. Ang simbahan at ang misteryo. Sa harap ng mga himalang ito, hindi agad nagdedeklara ang simbahang Katolika. Minsan, tumatagal ng dekada bago kilalanin ang isang paggaling bilang milagro. Ngunit may isang hakbang na kamakailan lamang ay yumanig sa mundo. Ang Santo Papa, si Papa Leo Rasie, sa isang opisyal na pahayag ay nagsabing, sa katahimikan ng gruta, sa tubig na patuloy na dumadaloy, at sa katawang hindi naagnas, naroon ang isang mensaheng lampas sa salita. Hindi ito katang-isip. Hindi ito alamat. Ito'y totoo at patuloy na nangyayari. Ang kanyang deklarasyon ay naging usap-usapan hindi lamang sa mga Katoliko, kundi pati sa mga hindi relihiyoso. Bakit ngayon? Tanong ng ilan. Dahil sa mundo kung saan puro ingay, kailangan nating muling pakinggan ang bulong ng Diyos sa mga simpleng tao, sagot ng Papa. Sino si Bernadette sa mata ng mundo? Isang batang babae na hindi marunong magbasa. Isang anak ng pulubi. Isang babaeng hindi naging madre ng mataas na ranggo, hindi nagsulat ng libro, hindi nagtayo ng ospital o eskwelahan. At gayunman, siya ang pinili. Ang kanyang katawan ay nananatiling hindi naagnas, hindi bilang tropeo ng simbahan, kundi bilang tanong sa lahat ng puso. Bakit siya? Bakit hindi ang may aral, may kapangyarihan, may posisyon? Ang sagot ay parehong simple at nakakagising. Dahil pinipili ng Diyos ang maliliit upang ipakita ang kadakilaan. Sa harap ng kanyang kabaong. Sa Nevers, nakahiga pa rin si Bernadette sa loob ng isang kristal na kabaong. Ang kanyang mukha, payapa. Ang kanyang mga kamay, tila nananalangin pa rin. Ang kanyang katahimikan, nagsasalita. May mga debotong dumarating na may cancer. May mga mag-asawang gustong magkaanak. May mga kabataang naguguluhan sa landas ng buhay. Hindi lahat ay umaalis na gumaling. Pero marami ang umaalis na buo. Ang tunay na mensahe. Hindi tungkol sa tubig. Hindi tungkol sa katawan. Hindi tungkol sa Lourdes. Ito ay tungkol sa katotohanan ng pananalig. Nasa isang mundo na puno ng ingay, may saysay ang panalangin ng isang batang babae. Nasa isang lipunan na dinidikta ang halaga ng tao base sa talino, pera o kagandahan, may isang Diyos na tumitingin sa puso. Nasa gitna ng lahat ng hindi maipaliwanag, may puwang para sa himala kung marunong tayong maniwala. Mensahe ni Bernadette. Sa isang pagkakataon, bago siya namatay, tinanong siya. Bernadette, kung muli kang papipiliin, nanaisin mo bang makita ulit ang Birheng Maria? Sumagot siya, mahina ngunit malinaw. Kung para sa kapakinabangan ng iba. Kung para sa akin lang, sapat na po ang minsang pinili. At para sa atin. Sa huling pahina ng kasaysayan ni Bernadette, isang paanyaya ang nakasulat, hindi sa tinta, kundi sa halimbawa. Huwag kang matakot sa iyong pagiging maliit. Huwag mong isipin na wala kang halaga. Dahil minsan, sa mismong lupaing tuyot, ang bukal ng langit ay sumusibol. Isang babaeng payak. Isang katawan na hindi kumupas. Isang buhay na walang hanggan ng epekto. Hindi siya nagtayo ng simbahan. Hindi siya naging obispo. Hindi siya nagturo ng doktrina. Pero pinili siya ng Diyos. At hanggang ngayon, pinipili pa rin ng Diyos ang mga tulad niya. I like ang video at mag-subscribe sa channel kung nagustuhan mo.